Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga baguhan ko, welcome po sa channel po natin. Niyo akong Ate Mel, if ever po nabaguhan po kayo. Dito sa channel po natin, pinag-uusapan ng iba't ibang klase po ng spiritual. And if ever po na matagal na po kayo, thank you so much po, no? And I'm so sorry po para sa ating lahat. Kasi po, I'm almost 1 month or 1 month na po ako kahapon po na hindi po ako nakapag-login, no? Or hindi ko po kayo naatupag or hindi po ako nakapag-upload. And marami po akong i-share po sa inyo, pero sa ngayon po, unahin muna natin ang ating tawas, which is tawas number 5 sa taon po na 2026, no? Kasi ito po kasi yung more probably po na mas tinatangkilik po ng ating mga kababayan. Alright po, nasa Gemini na tayo. Ngayon po is May 21, or sa lahat po ng mga nandirito, which is nilang noon, May 21 hanggang June 21, Gemini side po tayo, no? And Gemini is an air sign, and bago pa po yun, siguro alam na po ninyo na lagi po natin na isa-isip po na pag nagpatawas po tayo or sabihin po natin na meron kayong nararamdaman kaya po kayo nagpapatawas, no? And andyan na po ang ating dasal lagi, no, na siya pong tumatangkilik po sa atin, no? And be with me, so pasamahan po ninyo ako sa lahat po na nandito po ngayon. And samahan po ninyo ako sa dasal, which is a universal prayer po para po sa ating lahat, no? So I believe in God, no, ang simula po ng ating dasal, no? So sa lahat po na nandito po sa akin, let's begin. Christate misum Christi Pater salvame, Christate misum Christi Pater salvame, Christate misum Christi Pater salvame, Paternum Deum Christum solome Christatem Christum igosum, Jesus Nazareno redilius sustum, Christum de pruno sutrostrum ominit salvame, salvame salvame igosum. And rebuild estas tares, no, para po sa ating lahat, na kung sino man po sa atin is like mawala po ang lahat po na nandirito po sa ating katawan, sa ating mga nararamdaman, no. But yesterday po is natapos ko po yung 6 po na zodiac, which is para sa akin is like wala tayong masyadong sakit, no? Kundi lagi na po 'yan sa isip, no, sa pamamaraan po kung paano po tayo umangat sa buhay, no. And tingnan natin ngayong araw na 'to para po sa 6 po ulit na zodiac sign, no. So let's begin by sa tarot na 'to, and tingnan natin yung kasalukuyan, tingnan po natin yung nakaraan, and maybe in the future po, no. Okay, let's begin. Gemini. Okay. So, Gemini, ito po yung kasalukuyan. Okay. And ito yung sa ngayon po, no. And sa kahapon or immediate past. Okay, ang susunod dito is yung ngayon. Sa Gemini po tayo. Okay, on hold po tayo, guys, ha. And hindi na po ako kasi medyo na putol po. Or okay. Yan na lang po. Alright, so yung nakaraan po natin, or sabihin po natin na ito yung nakaraan, ito po yung ngayon, at ito yung kinabukasan. And ang tinitingnan ko talagang maigi is yung kasalukuyan po natin. So marami po ako ditong parang extra po, no, na nasobrahan po sa aking paglapag. This is 9 cards only. And this is actually 10. Meron po tayong isa po na parang lumampas po siya dito, no. And this is number 4. Parang 5, I think, no. So
Dito sa kasalukuyan natin 'no, sa lahat po ng Gemini, same thing with other people 'no, parang medyo mataas lang po ang ating uric acid, puwedeng tumaas po ang ating sugar. And, most probably is sa paa, sa likod, and then lagi po tayong nagkakasakit 'no. Okay, dito naman sa ating kasalukuyan ngayon, like any other zodiac sign, wala po akong nakikitang masyado po dito na sakit 'no. And, mayroon lang dito pero masabi po natin na nagkaroon po kayo ng tremor or sabihin po natin na biglang bumagsak po ang iyong katawan. Pero wala pong dahilan 'no, wala ka pong, sugar, wala ka pong, masasabi po natin na mataas ang uric acid mo. Well, meron siya in the future, meron siya pero hindi po siya gano'n katindi po na siyang magiging dahilan po ng pagkakaroon po ninyo ng problema po sa paa. 'No, and, hindi lang po siya sa paa kundi sa buong katawan ninyo kasi may nakikita ako dito na parang ang likod ninyo masakit, ang inyong mga kasakasuan yung dito 'no, dito na side 'no, yung parang pakpak po natin 'no, nabali po yun 'no. And, sa baywang, eto po ang frequent and sa paa po na parang nalilibong or nahihilo ho kayo. Pero hindi po yun dahil po sa tinatawag po natin na mataas po ang inyong uric acid or kung ano man po ang dahilan. Basta lang po nawalan po kayo ng balanse bigla-bigla or nahihilo po kayo 'no. Pero wala akong nakikita dito na as in libong kayo or hilo kayo, kundi parang siguro masasabi ko na ano, puwede po na hindi kayo 'to 'no. Meron ako nakita dito kung titingnan ko dito, yung unang nangyari po sa inyo guys, is like parang, namomroblema kayo sa anak ninyo 'no. Namomroblema kayo sa anak ninyo, paano na lang po 'no, kung minsan po lagi pong nawawala po siya sa ere. Bale dalawa po siya 'no. Ang isa po is parang, pinipilit po niya talikuran ang obligasyon niya sa inyo. Ang isa naman po is talaga pong nandiyan kaso lang wala din siyang nakikita ano, as long as na kung sa sakit naman ang titingnan natin parang nakita niya na nagkasakit ka pero hindi niya alam na gano'n po kalala 'no. Kasi po wala po kayong dahilan na masasabi po natin na siyang dahilan ng pagkabaldado po ninyo 'no. Pero hindi siya yung totally talagang baldado kayo kundi nahilo kayong bigla, natumba po kayo 'no, puwedeng nadala po kayo ng hospital kasi dito makikita ko 'no. And, ito'y kasi ang tinitingnan po natin sa ngayon 'no, wala po akong nakita sa nakaraan. Tingnan natin po later on kung talaga pong consistent po ang inyong card 'no. So, dito parang ang katawan mo parang, binalian ka, parang, lahat ng mga kasakasuan mo masakit 'no. Ito po yung nangyari po sa inyo, pero wala po akong nakikitang dahilan as I said 'no, na siyempre 'pag nabali ang paa ninyo, like say, kulang kayo sa potassium 'no, wala po akong nakikita dito 'no. Hindi po siya lumabas. Parang ang alam ko basta sa kapitbahay ninyo parang merong bata doon or sabihin po natin na hindi siya masyado pang malaki na parang nasobrahan po siya ng gutom. And, ang pagkagutom po niya parang nabali po itong pakpak niya, itong dito 'no. Pero tingnan natin in the past kung may gumagawa po ba sa kanya or eto o siya lang po talaga ito 'no. And, dito naman sa last po natin yung parang hindi ka na po makakagalaw 'no. Puwedeng sabihin po natin na pinagtutulungan ka, marami sila, pinagtutulungan ka, parang gusto nila is like mabali yung mga pakpak mo, mabali yung mga kasukasuan mo, then hindi ka makakagalaw. And sa dala po ito ng orasyon po ng isang babae po na sabihin po natin na ano siya 'no, hindi siya normal or sabihin po natin na isang babae po na walang paa o sabihin po natin na manananggal 'no. Manananggal po 'to, malakas po sila guys pagdating po sa spiritual, malakas po sila pagdating po dito sa orasyon 'no. And ito ang dahilan kung bakit nag-tremor ang buong katawan mo. Pero other than that, wala akong nakitang dahil nga po sa sakit niyo, wala ho 'no. Ito'y dahilan po ng isang babae na malapit lang po sa inyo or nakasalamuha mo siya and ang ginawa po niya is parang may ginawa siya doon sa batang babae po na elemental din po na parang binalian niya ng paa 'no, pinalo niya sa likod and, pinagutuman niya masyado and nilagay po niya ito sa katawan mo. Kaya po ang nangyari po diyan is parang
nagkaroon ka ng problema agad-agad sa katawan ninyo, no? And ito ang dahilan, no? So, masabi ko dito na puwedeng kapitbahay niyo, puwedeng mga kakilala mo dati na parang may galit po sa iyo, ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng problema sa inyong, mga kaso-kasuan. Well, in the past, here makikita mo, wala din akong masyadong ano dito, no? In the past din po, well, at the center of your card is parang meron kang hinihintay, no? Meron kang hinihintay, meron kang matapos na sana, no? Parang nawalan ka na nga po ng gana dito, no? In this four subject po natin is just like meron pong babae or meron pong lalaki dito na medyo may edad na siyang lagi pong nagkakasakit, no? And nakikisabay po siya sa iyo kapag meron kang mga handaan. Mayroong mga handaan dito, guys, pero actually walang nangyari kasi meron kang, hindi ka nga ho makakagalaw, no? Hindi ka makakagalaw in the past, and although okay ka lang, pero, Six of Vows is nakayanan mo lahat ng pagsubok nito ngayon. And, eto yung dahilan din kung bakit minsan galit na galit sila sa'yo, no? Kasi ang iyong conscious mind is parang, "Yeah, 'di ako makagalaw ngayon, parang nahihilo po ako, 'no, parang natatakot po ako." And ang subconscious mo diyan is yung babae po na tinatawag po natin na yung manananggal ba, 'no? No, na parang kumbaga sa akin is like, um, nakuha niya ang iyong bagang pagkamalay mo, yung nakuha niya yung, ulirat mo, nakuha niya lahat yun. Pero in the past is like alam na alam mo kung ano nangyari, 'no? In fact, meron kang hinihintay po na kung minsan, yes, totoo po yun na parang ikinagagalit mo, sana po hindi na siya ganito, sana po ano. Pero, ang unang-una mo kasi is like ang dami mo din pong ginawa po nung nakaraan, 'no? The balance po, 'no? So, ginamit mo ang lahat ng lakas mo sa chakra, and ang sumunod dito is conscious and subconscious is Ace of Cups, and yung tinatawag po nating the balance, no? Parang makikita ko dito na nung nakaraan niyo, bago ito nangyari, no, yung parang nagkaroon kayo ng tremor, no? Bago 'yan nangyari, parang ang dami po ninyo na ginawa po, no, na sa isip lamang. So, hindi ko nakikita dito na nagre-ritual kayo, pero nakikita ako dito na parang, talaga pong ang isip mo, concentration masyado, meron kang hinihintay. Pero bigla nga ho dumating itong tremor na 'to sa katawan niyo. Pero wala man po siya, hindi man po siya natuloy, 'no? Hindi siya natuloy, hindi siya natuloy, nagkaroon ka ng problemang gano'n, pero nagiging okey ka sa awa ng Diyos, 'no? And, this one is in the past, I don't know is in the future. So, in the future puwedeng sabihin po natin na may mga pamilya ka na galit sa'yo, 'no, nagagalit sa'yo, naiirita sa'yo, 'no. And although sabihin natin na kasi in the future 'to, 'no, puwedeng sabihin nito na pamilya mo, yung hinahantay mo, pamilya mo, 'no, na parang kumbaga saan ang dami-dami po nila, no, kung minsan pinapaliparan ka pa rin po nila. Parang naririnig mo sila sa pamamagitan po ng mga ibon, 'no, na parang, "Quack, quack," 'no, na nandiyan po, no. Kung nandiyan man siya sa'yo, parang ang pandinig mo din ang lakas, no. Isa din po sa dahilan na ang Gemini kasi po is, puwedeng sabihin ko po sa iyo na marami po kasi sa kanila is empath, no. So, 'pag empath ka po, actually, 'pag empath po ang isang Gemini is parang ang dami, hindi lang po bukas ang kanyang third eye, kundi bukas din po ang kanyang diwa, 'no. Kaya po kung minsan malakas po ang kanyang pandinig, and, pamilya lang pala 'to, 'no. Itong mga gumagawa, kahit itong babae po na ano is like pamilya lang po niya, 'no, na parang tumatawag sa kanya, pinapaliparan siya, and lahat po sila mga mahika. Alam nila kung ano po ang nangyari sa kanila sa espirituwal, 'no. And, ito'y pamilya lang, 'no. So, makita ko dito pamilya lang po ang lahat po. Kaya sabihin po natin na ang dahilan po is lupa, pero, pamilya lang po ang may gawa, mga pamilya lang po ang may gawa na parang galit na galit sa'yo, 'no, na inis sa'yo pero hindi ka po nila
parang hindi ka po nila hinaharap ba, no, na nakikita mo lang sila sa in the far side, no? And in fact, kung saan ka nanggaling ngayon, marami ka nga doon na iniwan, no? O sabihin po natin na meron kang mga hindi binalikan nung panahon, no? Kaya eto po, nakikita ko dito na mas marami po sa inyo ang nagpapalipad na lang pero hindi ka hinaharap, no? Although hindi ka masyadong affected sa nangyari sa'yo, no? Kasi dito kasi is like parang grabe siya, no? Nakakakilos ka pero hindi siya yung agad-agad, no? And dito, ginawan ka ng paraan kasi the shaman and the journey, magkatabi po siya and parang eto talagang side na 'to is just like may babae na gumagawa sa'yo pero kapamilya mo lang po siya na pinapaliparan ka po niya lagi, 'no. And babae po 'to, 'no. And kung dito naman po sa ano, kung minsan po kasi nahihilo ka kasi masyado po maano ang dugo mo, yung malapot ba, yung mataas po ang iyong, hindi naman siya creatinine kundi yung mo na ano, ah, parang cholesterol, yes. Mataas ang iyong cholesterol na. Pero other than that, wala akong makita sa iyo na problema. Walang problema sa dugo mo, yung parang paa mo lang po. Pero siguro in times po guys, no, kung talaga pong mamarapatin or sabihin po natin na tutulungan ka po ng may taas po, magiging okay ka din po, no. Kasi hindi ko nakikita dito in the future na sabihin natin na pamilya mo nagpapalipad sa'yo, pero pamilya mo yon, hindi siya sa'yo, hindi labas siya sa'yo, no? And ikaw, nag-iisip ka rin po ba sa pamilya mo? Naiinis ka po ba? Pinapaliparan po ba siya? Pero kung sakaling hindi ikaw 'to, bakit nakikita ko dito ibang tao? Ibang tao talaga, babae po, 'no, na parang nagagalit siya sa'yo and pinapaliparan ka niya sa walang walang dahilan, 'no? Wala akong dahilan dito, 'no? Gusto lang talaga niyang yanigin ang mundo mo. Gusto ko lang talagang gusto lang niya talaga po na maano ka, mayayanig ka ba, 'no, parang sa isip ko like, nayayanig ka ba sa mga nagagawa ko, gano'n. And para sa'yo, no, you don't mind. 'Di mo 'yun masyado siyang pinapansin kasi sabi ko nga sa'yo is just like, parang bukod doon sa ang dami mong gastusin, makikita ko dito na talaga pong iniisip mo na magiging okay ka, 'no. Ang focus ng Gemini ngayon is sa sarili nila, na hindi po sa ibang tao po. Okay, so that's it and, thank you very much, 'no. Hopefully you like my readings po and tingnan natin sa ano lang, pahapyaw lang po dito sa card natin. Kasi nung nakaraan nagbigay din po ako ng 3 sample, 'no. Sa susunod guys, ito na po yung gagamitin ko. And introduce ko lang po sila sa inyo ng paunti-unti po. 3 cards, Gemini, May 21. Okay. Actually dito guys, sasabihin ko sa'yo, ang Gemini sa ngayon, ano, ang pinaka-problema po natin dito is just like 9 of Cups, no. Ang 9 of Cups kasi is like, ang 9 of Cups is masasabi po natin dito na masayang bahagi po ng kanyang buhay, sa pera, sa asawa, no, sa mahal sa buhay, sa mga anak niya, masaya po siya. But this is it's in the center of your brain, of your mind. And ang nakaraan dito sa yung in the past mo is like the 2 of Swords. Yung tinatawag po natin na, well, masasabi ko po dito na ano, na ikaw po na Gemini, despite po sa nangyari sa iyo nito, hindi mo masyadong binibigyang pansin ang mga tao po na nakapaikot sa iyo, kundi ang tinitingnan mo ngayon is yung kasaganaan po ng iyong pamilya, no? Kasi ang 2 of Swords mag-represent po siya na ano, dalawang black and white, no, na parang binabalansin niya kung ano po ang mangyari sa kanyang pamilya kung sakali po mangyari sa kanya. And 7 of Pentacles, no. So pwedeng in the future, pwedeng sabihin po natin na yes, ito po is like binabalanse po niya, no, yung kasaganaan po ng kanyang pamilya
Kasi maybe in the future parang punong-puno na, paano na lang po ang gastusin, saan po kayo kukuha ng panggastos, 'no? So, I would say na, kayo non-Gemini, 'no, kasi para ito sa mga Gemini na 'to, puwedeng sa nanay, puwedeng sa tatay, puwedeng sa kapatid, puwedeng sa ano, 'no, parang I think bear responsibility po sa iyong mga ginagawa. Kasi ang sa akin kasi, parang ang Gemini kasi is like maraming ginagawa at once, 'no, and, nakakalimutan nila ang kanilang sarili, 'no. Sa ngayon po na parang nadehado po ang buhay mo, iniisip mo palagi na paano na lang po ako, paano na lang po ang pamilya ko, paano na lang po ang gustusin ko in the future kung mawawala po ako, 'no. So, right now, maybe it's a calling, 'no. Calling po ito sa mga Gemini po sa ngayon na dapat po magkakaroon po tayo ng pagkakataon po na maano ba, ma-implement po natin sa ating pamilya na hindi sa lahat ng pagkakataon po nandiyan kayo, 'no. Sabihin natin na 50, sabihin po natin 60, 70 years old na nandiyan po kayo, na hindi siya sa lahat ng oras, 'no. Kaya hindi man tayo nagmamadali, pero para sa akin is maybe it's time to maybe it's time po na mag-isip po kayo kung ano po ang mangyari po sa atin in the future kung sakasakali pong dire-diretso po ang ating nararamdaman. So, if ever po nabigyan po kayo ng pagkakataon po ng ating Diyos Ama, then, maybe it's time to change po sa mga nangyari po sa buhay po natin, 'no, sa mga agam-agam po natin, 'no, na masasabi po natin na, yeah, puwede nga po talagang mangyari po sa akin 'to. Alright, thank you guys, 'no. Alam niyo, isa lang ang masasabi ko po sa inyo, 'no. Ang Gemini kasi is masyadong trabahoso. So, kung puwede po, bigyan mo ng time ang sarili mo to think and, kung ano po talaga ang mangyari sa in the future po. Hello, Tems. Thank you. Thank you so much po.